Question number 8. Ang sabi niya rito, sa aklat ng Hebreo 4:1 hanggang 13. No. Itong sa talatang 3:11 hanggang 10, ipaliwanag nga sa akin yan. O ito, papaliwanag ko natin mga kapatid. Hebreo 4, wag na siguro natin basahin kasi mahaba yan. Ito na lang binanggit niya, 3:11 at 10, pero hindi lang po yan. Bakit baliktad? 11 pa, pamunta 10, baliktad siguro to. 10 hanggang 11. Pero binanggit naman niya yung kapitulo at talatang 1 hanggang 13. So isasama rin natin mga kapatid. Ang talatang ito, para isama rin na lang natin, ang chapter 4 ng aklat ng Hebreo ay ginamit ng author ng Hebreo na karamihan sa mga scholar ay sinasabing si Apostol Pablo para ipaalala sa mga mananampalataya sa kanyang kapanahunan kung ano ang nangyari sa Israel noong time nila. Ang paalalang ito ay para hindi na maulit sa mga Kristiyano yung nangyari sa kanila na sila po ay nabigo na makapasok doon sa lupang pangako dahil sa kanilang pagsuway. Kaya nga mali po mga kapatid at mga kaibigan na bigyan ng konklusyon na ang aklat ng Hebreo 4 ay nagpapawalang halaga sa kautusan. Hindi po. Ang aklat ng Hebreo Kapitulo 4 mula pa sa talatang 3 ay nagpapaalala na huwag na nating gayahin ang ating unang mga magulang na sumuway kaya sila po ay hindi nakapasok sa kapahingahan. Kasi ang konklusyon ng iba, suwayin na kasi ito na. Hindi nga nakapasok dahil sa pagsuway. Tapos ngayon pasusuwayin na naman. Paanong paulit-ulit na nga ginawa na nga ang halimbawa yung pagsuway nila Di ba? Ang sabi sa talatang 3, sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan niyaon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. So, tingnan na po ni mga kapatid na total ginamit mo na rin lang yung verse 1 hanggang 13 ay wag lang yung 3, 10 at 11. Ano po, mga kapatid? O tingnan niyo po yung talatang 6. Merong babala dyan na huwag nang maulit. Verse 6, sabi po dyan, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat na magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. So, ibig sabihin, ginamit yung nangyari sa Israel para wag nang gayahin ng mga mananampalataya. Ba't hindi sila nakapasok? Sa pagsuway. Tapos ngayon, pasusuwayin uli. Hindi ba kakapasok? Kaya kapatid na nagtatanong, kung sa inyo, kailangan sumuway para makapasok, kontrahan na ngayon ang pamamaraan ng Diyos. Hindi nga sila nakapasok sa pagsuway dahil sa pagsuway. Ngayon, para makapasok ka, susuway ka uli. Wala akong logic doon. Maling-mali pong doktrina yon. Kaya mabutit itanong mo yan. At matama na at dito mo na itanong. At least na ituturo na sa inyo ng tama. Hindi ba mga kapatid? Kaya nga, ang sabi ng sumunod na talata sa verse 7, tinan niyo po, marami nagkakamali dito ay muling nagtangis siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Meron ng ibang araw. Nagtatangi ng panibagong araw. Hindi na Sabat, sabi ng iba. Hindi ko rin naman alam kung ano ang understanding ng ating kapatid na nagtanong dito. Baka iba naman ang kanyang pagkaunawa. Kaya ituturo natin. Anong ibig pong sabihin yan? Na muling nagtangi siya. No? Ibig sabihin, may kaugnayan yung sa talatang 6. Ginamit yung kanilang pagsuway. Kaya, dahil sa pagsuway nila,
tangi ng isang araw. Anong ibig po sabihin yan? Pakinggan po ninyo, dito sa salin na ang salita ng Diyos, ito po ang nakasulat diyan sa talatang yan. Muling nagtalaga siya ng isang takdang araw nang siya ay nagsalita kay David pagkalipas ng matagal na panahon. Ang tinawag dito ay ngayon. Gaya ng sinalita niya noong una, sinabi niya, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin inyong mga puso. Ang ibig palang sabihin dito, nagtalaga siya ng isang araw na ngayon. Tinawag niya itong ngayon. Bakit? Kasi sinalita niya ng una. Ibig sabihin, nung una, nagsalita ang Diyos, nagsalita naman siya ng panibagong araw. Pagkakataon ho yun. Another chance yan. O tinan niyo po sa Magandang Balita Biblia. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi niya sa pamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Ang ibig po sabihin ay panibagong pagkakataon. Kaya yung sinasabi po sa talatang yan, huwag na nating gayahin. Hindi, nabigo sila eh. So nagbigay uli ang Diyos ng panibagong pagkakataon. Ngayon, kaya nga sabi po doon sa aklat ng Korintiano, ngayon ang araw ng kaligtasan. At ang sabi po rito ay huwag nang pagmamatigasin ang mga puso. Kaya sabi po doon sa The Living Bible, but He has set another time for coming in. And that time is now. O, ibig sabihin, chance ho yan. He announced this through King David long years after man's first failure to enter, saying in the words already quoted, today, when you hear Him calling, do not harden your hearts against Him. So, yung ibig sabihin, mga kapatid, yung announcement na now ay paalala na huwag nang gayahin ang pagsuway nila ngayon, noon. But this time, ibig sabihin, huwag nang pagmatigasin ang puso. Bakit? Ang titigas ng ulo nila noon, kaya hindi sila nakapasok. Kaya kung meron kayong nag-i-interpret kayo na ng Hebreo Kapitulo 4, na sumuway na, ay nako, naulit lang. Binigyan na nga ng panibagong pagkakataon kasi masuwayin, ngayon pasusuwayin uli. Maling-mali ho mga kapatid. Kaya nga, tingnan natin yung, sabi mo, 10 hanggang 11, ay isama na natin yung 9. O basahin mo natin yung 9. Sabi po dyan, may natitira pang isang pamamahinang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Kasi nga, na sinuway nila nung una. O anong payo? Talatang 10. Sapagkat pumasok sa kanyang kapahingahan, ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. O hindi ang linaw, ang sabat nga dito binabanggit eh. Kasi pag pumasok ka sa kapahingahan, sabi diyan, magpapahinga ka rin gaya ng Diyos. Ano bang ginawa ng Diyos? Nang ikapitong araw, nagpahinga siya. Ipinangilin niya yan. Gagayahin ika natin yan. O, di ba? O, talatang 11, binanggit niya pa ito eh. Sabi po diyan, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan niyaon upang huwag marapa ang sinuman ayon gayong halimbawa ng pagsuway. Pero ang marami ngayon, suwayin natin kasi baka hindi tayo makapasok. Sumuway ho ang Israel kaya hindi sila kapasok. Kasi baka ang pagkaintindi nyo, kahit sumusunod sila, hindi pa rin sila nakapasok. Mali. Kaya hindi sila nakapasok dahil dami po nilang mga paglabag na ginawa paulit-ulit sa Diyos. So, ganun po yun mga kapatid at mga taga-subaybay. Okay.